linisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Blessed Tuesday evening po sa bawat isa. Ngayon po ay September 16, 2025. Kamusta po? Nakapagpahinga na po ba ang mga nanggaling sa trabaho? At nakapaghapunan na po ba ang mga nasa bahay? Ayan, pwede po ba pasalamatan natin si Lord ngayong gabi? Pwede po ba sabihin natin sa Kanya at i-comment po natin, thank you Jesus. Ayan po, thank you Jesus. Dapat po pinapasalamatan natin siya, no? Every time na dadating tayo sa bahay o kaya ay tayo kakain, ano po, every time na tayo ay sama-sama, kasama natin ang ating pamilya para maghapunan,
Ano po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin natin dyan, i-comment natin, thank you, Jesus. Tayo po ngayon ay nasa ika-37, no? 37th day of our crossover moments. Ayan. Our desire po in this program is that each night po, hindi lamang each night, kundi each moment or season of our journey of faith in the Lord, we would be able to cross over to the place where we experience God's blessings, promises, and His presence and purposes in our lives. Yung po, meron po tayong kanya-kanyang borders na kailangang tawirin. Iba-iba po yan. And that keeps us from our growth. Ng ating paglago. Maaring yung fear, doubts, yung past, mga nakaraan natin, wounds, spiritual dryness, or even comfort zones. We hope and pray po, mga kapatid, that this program will be your Jordan River moment. Katulad doon sa Book of Joshua, that this program will be katulad namin, na kayo din, maging time of preparation natin ito before our crossing. Ang pangako naman po ng Panginoon, hindi lamang siya nandoon sa kabilang ibayo, even in the crossing, kasama natin si Lord, because He is also the God of crossover. And before we begin po sa ating meditation ngayong gabi, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami muling makapagnilay-nilay ng iyong mga salita. Maging malinaw ang iyong mensahe, Panginoon, sa amin, upang kami, Panginoon, ay makaprepare doon sa tawirin na nais mo na magawa namin each and every night and every moment of our lives. In the name of Jesus, Amen and Amen. Ang ating pong panginilayan ngayong gabi is matatagpuan po siya sa Lamentations o Panaghoy sa chapter 3 verse 26. Ayan, verse 26. 21 to 26. Pero mag-focus po tayo sa 21. Ang sabi po doon, Lamentations chapter 3 verse 21 to 26. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Ayan. Sa Tagalog po yung verse 26, ang sabi po doon, tingnan natin kung may Tagalog tayo, 21 to 26 meron. Ang sabi po sa 21, Tagalog po, ngunit ito'y naaalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan, dakila. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako ay aasa sa Kanya. Verse 25, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Amen. It is believed po that the prophet Jeremiah is the author of the Book of Lamentations o Aklat ng Panaghoy sa Pilipino. Inilarawan po ang mga chapters ng 1 and 2 kung saan meron pong matinding pagkahapis at kalungkutan. Nilalarawan siya sa isang balong kung saan yung pagkawasak ng Jerusalem at ng kaharian ng Judea sa panahon po ng pagsakop sa kanila ng Babylonia. Para sa manunulat nito, itong Lamentations, ito po ay isang nakapanlulumong tanawin. Ayan, nakakapanlumo. Kasi itong Holy City, it was once a great city. A city of power, maraming feast na nangyayari, kapistahan, and it is full of abundance. Pero, nilalarawan dito na yung kanyang pagkasira at pagkagiba, sinlawak daw po ng dagat. Yung tong Jerusalem and Judah that time,
Ilan po sa paglalarawan na nakita po natin dito, ano po kung ating babasahin, ganito po siya inilalarawan. Ano po, sabi doon, siya ay nag-iisa, nagdadalamhati, nananangis, nagnanaghoy, mapait ang mga luha. Siya'y pinagtaksilan, walang kapahingahan, dumaraing, pinahihirapan, siya ay ginawang bihag, siya ay nag-iisa, walang sumasaklolo, tinutuya, hinahamak ng marami, pinagtatawanan na parang basahan, siya'y dumaraing sa gutom at hinang-hina. Ano po, alam niyo yung parang tinakasan ng lakas, tinakasan na siya ng liwanag, at tinakasan na rin siya ng buhay. Ano po, parang ganyan ang kalalagayan na isinasalarawan po ng Prophet Jeremiah nung nakita niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang bayan, ng bayan ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanya sa mga verses from chapters 1 to 2, sinasalahisay dito kung paanong ang bayan ng Diyos, the holy city, has sinned against God. Siya ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. At inilarawan doon kung paanong nakita niya na sila ay naging marumi sa harapan ng Panginoon. Sila ay naghimagsik laban sa Diyos at marami ang kanyang naging pagsuway. Ano po, mga lessons po na maaaring matutunan natin dito sa ating meditation for tonight. Una po is the blessing of a quiet time. Yung pong pagpapala ng pagkakaroon ng tahimik na oras. Ayan. Especially tahimik na oras sa Panginoon. Alam niyo po, yung pagiging tahimik, yung silence, yung katahimikan, it creates space to hear God's voice. Nagbibigay ito ng espasyo para marinig yung pagkilos ng Diyos, yung kanyang mga salita, malinaw nating marinig sa mga oras na ito kung nagbibigay tayo, nag-spend tayo ng quiet time. Marahil may mga nagtatanong sa atin kasi kung dito po isinasalarawan yung Holy City, yung kanyang yung nangyari sa kanya, maaring dun sa mga nasabi ko kanina, maaring nandun tayo sa punto na maraming tumutuya sa atin o kaya tayo ay sobrang naghihinagpis, dumaraing tayo ng matindi, sagad na sagad ang ating mga kalungkutan, tayo ay nanghihina, pinanghihinaan ng loob, o kaya ay parang walang tumutulong sa atin. Kung naroon po tayo sa mga puntong iyon, mga kapatid, gaya ng pagsasalarawan ng manunulat, alam niyo po, meron ng blessing doon sa quiet time, gawin po natin, isang paraan na magbigay tayo, mag-spend tayo ng oras sa Panginoon. Gaya ng pagninilay po ng author dito, pagnilayan po natin. Bakit ba tayo dumarating sa punto, sa ganitong punto, parang yung nangyari po dito sa Jerusalem, Nagkaroon siya ng pagninilay-nilay, at pwede nating itanong, have we sinned against God? May lessons ba tayo na dapat nating matutunan sa season na ito kung tayo po ay nakakaranas nitong mga bagay na ito? At isang nakamamanghang katangian po sa mga sulat na ito, yung pong pag-amin, yung pong pag-amin sa nagawang kamalian. Yung pagtanggap po, yung pagtanggap na dahilan na bakit niya nararanasan ang mga bagay na ito ay nakagawa siya ng mga bagay laban sa Diyos. Kaya niya nararanasan, tinatanggap niya, nararanasan niya ito pala dahil ito pala yung mga bagay na kanyang nagawa laban sa Diyos. Kaya niya nararanasan ang puot at galit ng ating Panginoon. Na pagnilay-nilay niya na ang Diyos, isa pang maganda dito, na pagnilay-nilay niya na ang Diyos ay karapat-dapat lamang sa kanyang pagpapasya dahil sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Bihira po yun, na sinasabi natin sa Lord, karapat-dapat lang ang iyong mga pagpapasya na tamuhin ko ang mga bagay na ito, karapat-dapat ang iyong mga pasya, Panginoon. Dito po sa verse 40, ng Lamentations ng chapter 3, sinabi po ng manunulat doon, sabi niya, ating subukin at suriin ang ating mga lakad at manumbalik tayo sa Panginoon.
Sa verse 21 to 23, ang sabi doon, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope." Ano po, I call to mind. Sabi niya, because of the Lord's great love, we are not consumed. Yun po ang sabi, nanunumbalik ang pag-asa ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katupusan. Yan pala yung dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalilipol. Yun po, nagkakaroon siya ng pagninilay-nilay, nagkakaroon siya ng reflection na kaya pala hindi pa ako nililipol ng Panginoon dahil napaka-buti niya. Siya ay tapat sa kanyang mga pagpapasya. Alam niyo po, God loves His own. Ang sabi po sa Isaiah chapter 63 verse 9, "Whom the Lord loves, He chastens." Pag po ang Panginoon ay nagtutuwid, ibig sabihin daw po, mahal niya yung taong tinutuwid niya. Po, yung pagmamahal niya, even if we are rebellious, ayan, kahit na tayo ay mga, tayo ay masuwayin, but the love of the Lord never changes. His compassions fail not. Though we have failed God, but God cannot fail us. Amen po ba doon? Napakabuti ng Panginoon. Sabi ng author dito, sa ibang mga salin, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Great is your faithfulness." Ayan. Hindi po karuwagan, yung pag-amin ng kasalanan, gaya po ng reflection dito ng manunulat. Siya po, nakita niya, ay kaya pala hindi ako nililipol pa ng Panginoon, napakabuti niya sa aking buhay. Hindi po nakakahiyang bagay na makita yung ating mga panangis, yung ating mga panaghoy at dalamhati sa pagsisisi sa anumang nagawang pagkakasala natin laban sa kapwa, lalo na sa ating Panginoon. Maraming tao, medyo malaki ang pagmamayabang niya sa kanyang sarili. Marami siyang pride, at hindi niya malunok ang kanyang pride. Yung fried chicken nalulunok niya, pero yung pride niya hindi niya kayang lunukin. Hindi niya kayang iukod ang kanyang ulo. Nakikitang kahinaan, nakikita niya na pagka iyuyuko niya ang kanyang sarili, aaminin niya ang kanyang nagawang pagkakasala, yun ay kahinaan. Pero alam niyo po, sa paningin ng Panginoon, ito po yung pinakamatapang na hakbang na pwede pong gawin ng isang tao. At ito ang magpapabaling sa paningin ng Diyos. Yung isang taong lumalapit sa Kanya, nagsisisi, nananaghoy, nakikita ang kanyang karumihan at mga pagsuway, ibinabaling ng Diyos ang kanyang paningin doon sa taong iyon, sapagkat siya'y mapagmahal, hindi po kailanman nauubos ang kanyang kahabagan at yung kanyang paningin tumutuon sa taong iyon. So, mahalaga po na we spend quiet time with the Lord. We choose to worship Him. Minsan, tanggalin natin anumang distractions, anumang noise, anumang mga kaabalahan para lamang po makapag-spend ng quiet time sa ating Panginoon. Minsan, kailangan nating ihiwalay yung ating mga sarili, para marinig natin ng malinaw. Kasi doon lang sa tahimik na season, moment, doon natin mas maririnig ng malakas ang tinig ng Panginoon, doon natin mas makikita kung ano ang ating mga nagawa, doon natin mas napagninilayan sa mga quiet times na iyon. Sa quiet times of worship na mayroon tayo, nakakapag-reflect tayo na grabe, sobrang faithful ng Panginoon, sobrang buti ng Panginoon mula noon hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa po, at panghuli, merong blessing doon sa silent waiting. Merong biyaya, merong pagpapala doon sa paghihintay ng tahimik. Ayan. Ang sabi doon sa verse 26, "It is good to wait quietly for the salvation of the Lord." Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Mula doon sa pagmumuni-muni ng author, doon sa sinapit ng bayan ng Diyos, at nagkaroon siya ng refleksyon sa mga kasalanang nagawa laban sa Diyos, ito ay blessing, ito ay nagkaroon ng blessing sa kanya at umusbong sa kanya ang isang napakagandang pag-asa. Ano sabi sa verse 21? "And therefore I have hope.
because of the Lord's great love. They are new every morning. Yung faithfulness ng Panginoon, laging sariwa, and His compassions never fail. Po, God is faithful and unchanging in His mercy. Amen po. Ang pag-ibig ng Diyos di nagmamaliw, hindi nagwawakas ang kanyang biyaya, laging sariwa sa bawat umaga paggising natin. Yung pong katahimikan, yung pong paghihintay natin ng tahimik sa Panginoon, minsan akala ng iba walang nangyayari, pero walang activity na nangyayari, pero pinapaalala sa atin na sa paghihintay ng tahimik, makikita natin na merong pagliligtas na gagawin ang Panginoon sa atin. Sometimes we must refrain from rushing doon sa tayo ang gagawa ng lahat, tayo ang gagawa ng solusyon sa lahat ng bagay. At isang pamamaraan na sinasabi natin dito na to wait quietly on the Lord, it means that hinahayaan natin pag tayo ay nagwo-wait, naghihintay sa Panginoon, hindi tayo ang nagko-control, kundi hinahayaan natin na Lord, ikaw na ang siyang mag-control ng lahat ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi na ako, Lord. Ayan. When we wait quietly, we are saying, Lord, ayan, I believe you are enough. Sapat ka, Lord. Kahit hindi ko alam what's waiting for me, kahit hindi ko alam what tomorrow will bring to me, Lord, I will be still because I know that you are God. Yan po ang sinasabi sa Psalms 46:10. Be still and know that I am God. Yan po ang sabi ng Panginoon. Silent waiting is worship. Amen. Silence isn't empty kapag ito ay punong-puno ng pag-asa sa ating Panginoon sa kanyang pagliligtas. Yung pong ating silence, pag tayo ay nagwo-worship sa Panginoon na-spend nating quiet time sa Kanya, it often leads to a deeper intimacy with God. Mas malalim na kalapitan sa ating Panginoon. Meron pong isang verse, alam ko dun sa 2 Kings yun, kay Elijah, nakita niya doon na, wala doon, 1 Kings yata yun, kay Elijah, lumakas yung hangin, lumakas, nagkaroon ng lindol, and merong great fire, pero wala po doon yung presensya ng Panginoon But doon sa still small voice, doon niya narinig ni Elijah yung tinig ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon. So we wait on silence, we wait on God in the silence. Often, the most intimate encounters with God happen po doon sa mga times na, alam niyo yung gumigising tayo sa madaling araw at nananalangin tayo sa Panginoon, doon sa mga times na sinet aside natin yung mga gawaing bahay, sinet aside natin yung mga bagay na magugulo at nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon, doon natin mas na-encounter ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. At doon sa quiet time na yon na ibinibigay natin, it is like saying, Lord, ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang aking pagliligtas, ikaw po, Lord, ang may control ng lahat, hindi ako. Pag tayo dumaranas sa matinding pagsubok, problema man yan sa personal o sa pananampalataya o namang aspeto ng buhay, i-resist po natin yung tayo yung magreklamo, tayo yung, alam niyo yung magwala tayo, i-resist natin yung tayo ay magalit. Ayan po, magalit. Bakit wag tayong magreklamo na bakit nangyayari sa atin ang mga bagay na ito? Wag nating event out sa ibang tao. Instead, mga kapatid, choose to wait quietly. Wait upon the Lord. Mag-worship tayo in silence, mag-meditate tayo in silence, mag-pray tayo in silence, sarado natin ang ating mga pintuan, and believe that God is working behind the scenes. Naalala ko po tuloy yung kanta na meron po isang kanta na laging isa sa mga lagi ko naaalala pagka meron po itong verse na ito sa Lamentations chapter 3 verse 21 to 26, andun po yung steadfast love of the Lord. So hindi po ako marunong kumanta, pero hayaan niyo po na mapalakas tayo. Mapalakas tayo
sa awiting ito at magbigay po sa atin ng patuloy na refleksyon sa pag-ibig ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos na hindi po nagmamaliw. Kung alam niyo po ito, pwede po kayong sumabay sa akin. Ito po ay para sa Panginoon at kantahin po natin yung steadfast love of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Yaya niya ay di magwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Minsan pa po, sabihin po natin yun, kantahin po natin. Ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Yaya niya ay di nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan na hindi po kailanman nagmamaliw, Panginoon. Hindi kailanman nauubos, Panginoon. Hallelujah. Hindi kailanman nagmamaliw, Panginoon, sa bawat isa sa amin. You are so faithful, God. Your goodness and your mercy, Lord, kailanman never failed us, O God. Laging meron kang bukas na puso, bukas na mga kamay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan. Papasalamat kami, Lord, dahil lagi kang naririyan, Panginoon, para tanggapin. Para po, Panginoon, laging yakapin. Para laging maging bukas ang iyong mga kamay at bisig, Panginoon. Kami, makaranas, Panginoon, ang iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bawat isa po, Panginoon, ang mga kasama namin sa gabing ito, ikaw po, Panginoon, na magpala, mag-ingat. Anumang mga dalahin sa buhay, kabigatan, Panginoon, anumang pagkakasakit, Panginoon, sasamahan mo po sila, Lord. Huwag po silang pababayaan, Panginoon. Lagi sila, Panginoon, na makaranas ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lagi nilang mararanasan, Panginoon, ang pagtulong mo, O Diyos, sa mga anak mo, Panginoon, na lumalapit sa iyo at ikaw ang kanilang pag-asa, Lord. Lagi mo po silang gagabayan, Panginoon, paggalingin ang mga may sakit in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, na makatawid, Panginoon,
sa mga bagay na nais mo, Panginoon, na aming tawirin. Hallelujah. Mula sa kawalan, Panginoon, ng pananampalataya, sa pagkakaroon ng pananampalataya. Mula, Panginoon, sa takot, Lord, magkaroon ng bawat isa, makatawid, Panginoon, doon sa kapayapaan na nais mo, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, na merong dalahin, makita, Panginoon, ng bawat isa, ang iyong pangako, ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, siya maghahatid sa amin, Panginoon, sa buhay, na ganap, kasiyasiya, walang takot, Panginoon, sa buhay kung saan kami, Panginoon, we are more than conquerors, Panginoon, ng anumang mga challenges sa buhay na ito. Purihin, pagpalain, ang iyong pangalan, Panginoon, sambahin ang iyong pangalan. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa banayad na presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord, pinapatahimik mo ang mga magugulong kaluluwa at isipan at puso, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Salamat po sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon sa crossover moments hanggang ngayon. Salamat po. Sa Diyos po natin ibibigay, ilalakgap ang lahat ng ating mga kabigatan sa buhay. Naniniwala po ako na ang Diyos natin, nakasama natin sa pagtawid, hindi po tayo iiwan kailanman. Basta lagi tayong kakapit sa Kanya. Alam niyo po yung kakapit tayo sa Diyos sa bawat pagtawid natin. At makakarating tayo doon sa lupang pangako na iyon. Katulad po ng pagtawid ng mga Israelita doon sa Jordan River. Prepare to cross over every night, mga kapatid, sapagat gusto ng Lord, matagumpay tayong makatawid sa bawat pinagdadaanan natin sa ating journey sa pananampalataya. God bless everyone. Kita-kits po muli bukas sa ating crossover moments. God bless po.